DPWA Secretary Manuel Bunoan dinipensahan ang Kinon Rockshod Project at tinuutos ang maayos agad ang nasirang bahagi ng slope protection. Naroon si Romy Gonzalez sa Report 41. Romy, good morning. Good morning, Sir Angel. Dinipensahan ni DPWA Secretary Manuel Bunoan ang Cannon Road Rockshod Project na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang silbi sa kanyang pag-inspeksyon sa naturang project sa Camp 62 Benguet nitong linggo. Tinayak ni Secretary Bunoan ang Cannon Road Rockshod ay nanatiling epektibong kalasag ng mga motorista sa mga nahuhulog na bato. Inutos nito ang agad na pagsasaayos sa struktura na pinahina ng mga landslide na dulot ng mga serye ng sama ng panahon noong nakalipas na buwan. Personal na binisita kahapon ng kalihim ang ilog na nasa paanan ng rockshod para masuri kung paano mapangalagaan ng struktura. Binigyan din ni Bunoan ng rockshod ay feeling matibay at patuloy na nagsisilbi sa layunin nito. Sinigurado rin niya sa publiko na walang salapi ng taong bayan ang nalustay na nagpapasinungaling sa naunang impormasyon na nakarating sa kaalaman ni Pangulong Marcos. Dinagdag niya na ipapabatid niya sa Pangulo ang original na disenyo ng Cannon Road Rockshod na may haba ng 250 meters para ganap na matakpan ang delikadong bahagi ng madalas na landslide. Ang proyekto na tinatangayang nagkakalaga ng 498 million ay naging 151 meters na lamang nang ipatupad dahil sa kakulangan ng inilaang pondo. Kaya naiwang nakatiwangwang ang ilang bahagi ng mga dalisdis na hindi protektado. Noong linggo, binatikos ni Pangulong Marcos ang 260 million pesos na rockshod project sa Camp 62 Benguet at binansagan itong useless at walang silbi dahil ang slope protection ng struktura ay nasira na nagdudulot ng pagguho ng lupa at bato na sanhi ng pagkasara sa naturang lansangan na sa daloy ng trapiko. Pinalawanag ni Secretary Bunoan na ang rockshod ay ginawa bilang tugon sa pag-aaral na tumutukoy na hindi matibay ang mga dalisdis na mga bundok sa Cannon Road na nagdudulot na pagguho ng lupa. Sinabi ni Bunoan, sinira na mga nahulog na bato mula sa 300 na meters na taas ang lumang crib wall sa baba ng struktura, subalit nasa lunang rockshod ang impact nito. Isusumiti ngayong araw kaya Kuya Angel na DPWH Cordillera ang kanilang report at mismong si Secretary Bunoan ang magsusumiti rin ng report kay Pangulong Marcos kung ano ang totoong nangyari, status ng proyekto at kung ang magagawa para mahadlangan ang katulad na pinsala sa mga susunod na panahon. Romy, yes. Akala ko ba may taga DPWH na mag-imbestiga si Presidente doon sa lugar? Anong nangyari? Bakit hindi na ipaliwanag to sa kanya? Hindi inimbita. Pati yung congressman at mayor ng Tuba Benguet sinideline. Ano yung sinideline? Nandun sila? Nandun sila pero nandun sila pero hindi kinausap. Pinatabi sila. Pinatabi. Sino nagpatabi sa kanila? Silang nakakakabisa doon sa project sa lugar. Presidential Management Staff, PMS. Pati tayo, sinitanga Sinitanga tayo Sinata tayo. Pati media? Pati media? Mismo ako. Dahil? Sinasabi ko, bakit hindi isama si Mayor Clarita Salongan sa nakasama, tatlo siya sana nag-uusap. Sabi ni Mayor Salongan, narinig ko, kausap yung sa PMS, bakit hindi mo ako isama doon para marinig ko kung anong pag-uusapan ni Magalong at ni Presidente Marcos. Pero wala, pinatabi lang siya. Tapos sabi sa akin, huwag ka na makialam. Pinapacify ko na si Mayor. Yun ang sinabi sa akin. Okay, so kaya hindi nakausap ang presidente tungkol dito. So ang tanong, ang sinasabi mo, gusto niyo itanong sa Pangulo sana, kailan maglalaan ng additional funds para matapos na yung proyekto? Oo, wala nagbigay na ng kanya statement kung ano yung naging obserbasyon na siguro kung ano yung pinag-usapan nila ni Mayor Benji Magalong, ayun na rin ang ineko sa mga miyembro ng media.
during that time, nung linggo, Sir Angel. May binabanggit ka nga, sabi ng presidente, nasa mga 500 million pang kakailanganin para sa repair works nito. Pero ang sinasabi ng DPWH sa CAR, 100 million 100. lang. Oo, kahapon nakausap ko personal si Secretary Bunuan, tinatanong ko, Sir, will it take 500 million to repair yung bahagi, yung right side ng struktura para restore mali? No, mas mura, tama yung sinasabing 100 million lang at madali nang gawin yon. So may quick response fund ang DPWH para at least ay gamitin para ayusin kaagad yung portion, yung crib wall na pininsala ng landslide. Hindi naman nagalaw yung wala naman pinsala yung struktura, yung rock shed. Wala kahit sa taas, wala. Yung bungad lang nito, dahil yung malaking bahagi nung at least 300 meters up, bumagsak lahat yun at tumama sa pavement na nasa mismong entrance ng rock shed. Kung kaya't nabitak yung kalsada at yung bahagi, konting bahagi ng rock shed ay natangay. Hindi galing sa baba. Yung na sinasabi, yung kung bakit nakatak yung galing sa taas yung landslide. Ang malalaking bato, lupa ang huwari yan at sa impact nito talagang nabitak yung kalsada na nasa baba nito, Sir Angel. Bukas na itong Cannon Road, itong bahaging ito ng Cannon Road. Bukas ngayon sa motorista. Okay. Binuksan kahapon. In fact, binuksan kahapon. So it is serving its purpose. It is serving its purpose. Ayon nga sa mga residente, kausap natin kahapon, sabi nila, ang laki ng naitutulong nitong naturang proyekto at wala namang nalustay dyan. In fact, sabi ng ni Francis Cuyop, yung mismong kontraktor, yung 3K rock construction, ay wala namang katiwalian dyan. In fact, kulang pa nga Instead of 250, naging 151 meters lamang dahil nabitin yung binigyan na pondo para sa naturang project. 250, sana ay nasalo niya yung mga landslide na nangyari sana dyan at least hindi sana nangyari yung ganyan. At ito ay calamity dahil sa taas niyan, sasabihin lang natin, sa taas nung pag nasarap tayo nung rock shed, yung left side sa bundok, dating minahan yan. Butas-butas yan. Kung kaya through the years, talagang na-worn up na yan at siguro nagkataon na dumating yung sunod-sunod na bagyo, doon na bumigay yung bundok na yan at doon ay talagang ibinagsak niya at talagang yun nga, napinsala ng konti yung entrance ng rock shed na ngayon ay puspusan ng ginagawang pagdidisenyo ng DPWH. Sa ganun ay sa susunod na ilang araw o linggo ay nasimulan na yung restoration ng naturang lugar para at least ay maging ligtas yung pagdaan ng ating mga motorista sa naturang lansaman. Ako ay Engel. Maraming salamat, Romy Gonzales, sa update. Magandang umaga, Diyos Tigina.